Washington, the evening news, and we have Jovi tonight for Sidetrack. Mainit ang usapan, Jovi, sa Sidetrack. Tama, kasi meron tayong tatlong mainit na pinag-uusapan sa internet ngayon. So, dapat umpisahan natin dun sa sapatos na itinapon kay Bush, ano? People on the net can get over the shoe-throwing incident involving U.S. President George W. Bush. BBC.com has multiple angles of the much-talked-about incident. Matapos yung tungkol sa sapatos, punta naman tayo sa murahan. In our own political scene, people are still talking about Senator Mar Rojas and his PI, or in English, SOB, quote last Friday. SOB? Puntahan niyo yung site ni professionalheckler.com dahil nakakatawa ang mga sinabi niya na mga quotations na dapat daw gamitin ni Mar para makabawi niya sa issue na yan. Really said that, huh? PI. Wow. And another storm hits the Pinoy blogosphere. Allegedly, there's a list of top bloggers that is being sold to a politico or to the highest bidder for blog mileage, lalo at malapit na ang 2010 elections. Head on over to filipinovoices.com for the details. Nakakalungkot yan, Cherry, no? Maraming umiinit ang ulo dyan, Martin at Cherry, ng mga bloggers kasi merong nag-misrepresent sa kanila na sinasabi na itong mga top bloggers na to can be swayed or mabili ng mga politiko para nga sa 2010. Ako, marami nagagalit, pero tingin ko, it just shows kung gaano ka-importante yung magiging role ng internet, kahit hindi na bloggers, ng internet sa susunod na election. So, Nakita kasi nila sa kampanya ni Barak hindi ba? Kaya yun ang ginagamit. But I'm sure a lot of people have already predicted na malaki nga magiging influensya talaga ng texting at internet. Pero ngayon, ang ginagawa nila sa blogosphere, hulaan sino ba yung politiko na to at sino-sino yung mga involved dun sa pagbibigay ng listahan na to, na alleged list. But you know, a friend of mine, Jerry Jovi, said that he's in the telecommunications business, that only 3% of the population has access to the internet. 3% lang? Yeah. 3% sinasabi nila. No? Okay. Pero ito yung mga movers at shakers, malamang na maaari talaga maka-apekto sa vision bill. The guys who create the buzz. Sila, Iba naman ang sisimulan nila. usapin pagdating sa cellphone. That's Because right. half of the Filipino population all over the country na may cellphone. Na nagpapa-load. Na nagpapa-download. Exactly. Anyway, so matapos yung mga intriga sa internet, marami rin naman pinag-uusapan na medyo nakakatawa mga bagay nga dyan sa internet. At ang our wow video for tonight is this very talented walrus. Panoorin na. This is song to you, Joey. Thank you sa lahat na nagpapadala ng mga links, Joey. No? Ang dami na. Uy! Tama-tama, no? Hindi kaya costume lang ito, Mark. Hindi tingi-tingi ang kain yan. Buo-buong kain yan. Anyway, Martin, usapang Pasko naman tayo, no? Oh. So, ang malaking tanong dito, tapos na ba kayong, thank you, Martin, sa gift mo kanina, pero tapos ka na ba Merry mag-gift? Mamili para sa mga gifts mo this Christmas. Baka ko sasagutin yan. Happy birthday muna kay Edward Navarrete. Birthday niya ngayon. Talaga? Uy, Edward. Happy birthday din sa daddy ko. Happy birthday. And my mom. Mommy, happy birthday. Sinasagbatian na kayo. Happy birthday to everybody. Attorney Dan. Attorney Dan de Padua. Happy birthday, Happy sir. birthday to you, sir. Okay, so yung tanong, Cherry, okay ka na ba? Ay, nako, Joby. Nakita mo, wala pa ako regalo sa'yo. Sa Cash bagay. na lang, cash. Pero mabuti yan kasi ang pag-uusapan natin ngayong gabi sa portion na to ay kung ano yung mga gifts na medyo ayaw na matanggap ng mga tao. I stumbled upon this piece written by Jessica Zabra in her blog. She listed gifts that she doesn't want to receive this holiday season. Maganda na rin na basahin natin para alam natin kung ano ang dapat at hindi dapat ibigay sa mga kaibigan at kaanak natin ngayong Pasko. Ito ang ilan sa mga hindi raw dapat, sabi ni Jessica, and we quote, Number 1, marami to, 10 ito, pero 3 lang sasabihin natin ngayon. Una, scented candles, kasi it says that I'm not even trying. Oh, Pangalawa, that's true. refrigerator magnets, because there is no space left on the surface of the fridge to stick them on. At pangatlo sa napili natin sa 10 niya, picture frames say, I don't really know you, but I feel obligated to give you a present. I'm a Jessica Zabra fan. This is just such a So funny ayaw, piece. ayaw mo yung mga sinabi na ayaw mo rin Yes, matanggap yan. totoo yan. Pero nako, picture frame regalo ko sa'yo, You know, Joe. you just follow what Rustan's does, the wish list. The kids can just write down what they want and... That's true. yeah. And their gift suggestions are pretty good. Yung mga nakalagay below 500, below 1,000. So, ang secret dyan,
hindi naman kailangan mahal. Basta bigay lang kayo ng time sa pag-iisip kung ano yung bagay. Or Love. pagmamahal na lang Yun, ang ibigay mo. Atensyon. Diba? Usapang Pasko pa ulit. We have been inviting our viewers to contribute pictures of any Christmas scene captured by their digital cameras or cellphone cameras. Sana magpadala kayo. Meron kami mga example na ipapakita sa mga susunod na araw. At habang wala pa yung mga sample na yan, sana may padala kayo ng mga litrato ninyo. Gusto kasi natin ipakita na kahit maraming problema ang bansa, tuloy pa rin ang ating mga tradisyon at kaya pa rin nating magsaya tuwing Pasko. Kapag napili ang mga litrato ninyo, bibigyan namin kayo ng 10 t-shirt at isasama namin ang kuha nyo sa isang Christmas photo montage na ipapalabas namin dito sa 10 next week. Righty. So, speaking of the t-shirt, may nanalo na naman tayo. Tonight, our winner is Mr. Ruel Recustodio, who sent us a YouTube link. Thanks and congratulations, Ruel. Please send us your home address para masuot mo na ang 10 t-shirt mo ngayong Pasko. If you want to win a shirt like Ruel, here's how. Para sa tunay na lalaki. Para sa tunay na We'd also like to hear what you think. Email nyo ang inyong comments sa naman top 10 stories namin for a chance to get 10 t-shirts. Also, send us a link. Yung napili ni Jovi para sa sidetrack, bibigyan din namin ng 10 t-shirt. Pag nag-email kayo, huwag nga pala inyong kakalimutan nilagay ang inyong mailing address. Door-to-door naming ipapadala ang t-shirt. Para sa tunay na lalaki. Para sa tunay na lalaki hindi natatakot. Para sa tunay na lalaki hindi natatakot. And we hope to give more 10 shirts before Christmas. So Email na. just keep on sending all those. And we want pictures. We want Christmas Sana, pictures. padala kayo ng picture kasi maganda yung gagawin namin montage para ng isang Kapaskuhan na to. At before tayo magpaalam, Sherry, sasabihin ko lang na panoorin lang yung susunod na video or yung VO natin dahil dito, sinasabi ng Malacanang, mag-isip Pasko muna tayo ngayon, wag muna yung mga crisis. That's right. Panoorin. And this is what Jovi's talking about. Abala na po ang Malacanang sa paghahanda para sa kinatatakutan na economic slowdown sa darating na taon. Ang pananggaraw nila dito, 300 billion pesos na gagastusin para sa infrastruktura at mga bagong trabaho. Narito ulit si Jovi Francisco for our number 2 story. Payo ng Malacanang sa mamamayan, relax, chill at enjoy na muna ang Kapaskuhan. Huwag raw mag-alala sa nakaambang financial crisis na tinatayang tatama sa bansa sa unang bahagi ng bagong taon. Sabi kasi ng palasyo, sagot nila ang ekonomiya. Ang plano ng mga taga-palasyo, gumastos ng mahigit 300 bilyong piso para hindi manamlay ang ating ekonomiya. Ang formula nila, magbuhos ng pondo sa infrastruktura para makapagbigay ng trabaho sa mas maraming Pilipino. Planong hindi bago at aminado rito ang palasyo. First, we presented an economic sustainability plan. So it is not a contingency plan, it is not a recovery plan. There's nothing to recover from. So it is continuing what we have been doing and improving and stretching every peso of the budget to ensure that we save and create as many jobs as possible. Ang kaibahan ng stimulus package na ito ay magtutulong ang gobyerno at ang private sector para tustusan ang mga infrastructure projects. Sakto rin daw ito sa malapit ng maaprobahang national budget na mas mataas ang 16% kaysa sa budget natin ngayong 2008. Malinaw na trabaho raw ito para sa maraming walang makitang trabaho, lalo at lalo ng pamahalaan na kumuha ng 10,000 additional teachers, 5,000 policemen at 3,000 sundalo. Mga bagong trabahong kakailanganin ng marami nating kababayan, lalo at tumarami ang mga OFW na umuuwing bigo dahil nawalan ng trabaho. Sabi ng Pangulo, huwag daw mangamba ang mga bagong bayani dahil may mga plano sila para sa kinabukasan nila. So at this point, there is no need to panic. Jovi Francisco, The Evening News. Before we go to our number 1 story, here is a recap.